Magandang araw, Lo, at sa iyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Mika. 6 na taong gulang lang ako nang maramdaman kong hindi pala lahat ng bata mahal ng sarili nilang ina. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang gabing tuluyan niya akong piniling bitawan. Lumaki akong walang alam sa tunay na dahilan kung bakit parang galit na galit si Mama sa tuwing nakikita niya ako. Bata pa ako noon kaya ang akala ko, siguro makulit lang talaga ako o baka may nagagawa akong mali, kaya palagi niya akong napapagalitan. Hindi ko alam na sa tuwing nakikita niya ang mukha ko, naaalala niya ang pinakamasakit na pangyayaring sinubok niyang ibaon sa limot. Noong gabing iyon, kagagaling lang sa inuman ng kinakasama ni Mama. Amoy alak na siya pagpasok pa lang ng bahay. Nakaupo lang naman ako sa sala at nanonood ng TV habang hinihintay kong matapos maligo si Mama. Masaya pa nga ako noon dahil akala ko pagkatapos niyang maligo sabay kaming kakain ng hapunan. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Biglang nag-iba ang lahat. Pagkapasok ng lalaki, agad niyang pinatay ang telebisyon. Hinablot niya ako sa braso ng sobrang higpit hanggang sa napaiyak ako sa sakit. Hindi ko maintindihan kung ano ang nagawa kong kasalanan. Paulit-ulit niyang sinasabing wala raw akong karapatang manatili sa bahay na iyon at dapat na raw akong umalis dahil hindi naman niya ako tunay na anak. Natigilan ako. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging hinahanap ng mga mata ko noon ay si Mama. Umaasa akong lalabas siya at sasabihin huwag niya akong saktan. Umaasa akong kakampihan niya ako. Lumabas nga siya mula sa banyo. Pero imbis na yakapin ako, matagalan niya akong tinitigan. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pero mas malakas ang takot niyang mawala ang lalaking nagbibigay sa kanya ng buhay na matagal na niyang pinapangarap. Lumapit siya sa akin ngunit hindi para ipagtanggol ako. Sinigawan niya ako at sinabi na umalis na lang daw muna ako bago pa ako tuluyang mapahamak. Pakiramdam ko noon gumuho ang mundo ko. Yumakap ako sa kanya habang umiiyak at paulit-ulit na nagsasabing natatakot ako. Ayoko siyang iwan. Ayoko ring mag-isa sa labas dahil gabi na at malakas ang ulan. Pero dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay kong nakayakap sa kanya. Pagkatapos noon, isinara niya ang pinto sa harapan ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ilang beses pa akong kumatok habang umiiyak. Umaasang bubuksan iyon ni Mama at sasabihin nagkamali lang siya. Pero walang sumagot. Tanging ingay ng malakas na ulan at kulog ang naririnig ko. Unti-unti kong naramdaman ang lamig habang nakatayo ako sa labas, basang-basa at nanginginig. Hindi ko alam kung gaano katagal ako naglakad. Basta ang nasa isip ko lang noon, baka kapag lumayo muna ako, humupa ang galit nila at sunduin ako ni Mama. Paulit-ulit kong nililingon ang daang iniwan ko. Umaasang makikita ko siyang tumatakbo papunta sa akin. Pero habang lumilipas ang bawat minuto, lalo kong napagtanto na wala nang darating. Napagod ako sa kakalakad hanggang sa makarating ako sa isang paradahan ng mga truck na naghahakot ng prutas at gulay. Dahil sa sobrang lamig, naghahanap lang talaga ako ng masisilungan. Napansin ko ang isang malaking basket ng mga saging na natakpan ng trapal. Sumiksik ako roon para makaiwas sa ulan at yakap-yakap ko ang sarili ko habang pilit na pinapainit ang nanginginig kong katawan. Hindi ko na namalayang nakatulog pala ako. Pagmulat ko ng mga mata ko, gumagalaw na ang truck. Nataranta ako at gusto kong sumigaw, pero natakot akong baka pagalitan ako ng driver. Kaya nanatili na lang akong nakatago sa loob ng basket. Maya-maya pa, nagsimulang kumalam ang sikmura ko. Simula kagabi kasi wala pa akong kinakain. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kumuha ako ng isang saging at iyon lang ang naging almusal ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang biyahe. Bata pa ako noon kaya hindi ko rin alam kung gaano na kami kalayo sa lugar na kinalakihan ko. Ang alam ko lang, bawat ikot ng gulong ng truck ay lalo akong inilalayo sa nag-iisang taong gusto kong balikan. Hanggang sa tuluyan ng huminto ang sasakyan. Tahimik akong nanatili sa loob ng basket habang isa-isang ibinababa ang mga paninda.
Takot na takot akong baka may magalit kapag nakita nila akong nakasakay roon. Pero wala na akong nagawa nang biglang alisin ng isang tendera ang mga saging at tuluyan niya akong nakita. Nagulat ang ale nang makita niya akong nakasilip sa pagitan ng mga saging. Halata sa mukha niya ang pag-aalala habang dahan-dahan niya akong inalalaya na makababa sa basket. Hindi na niya ako kailangang tanungin kung gutom ako dahil kitang-kita na sa itsura ko ang pagod at panghihina. Marumi ang damit ko, putik-putik ang mga paa ko at namumutla na rin ako sa sobrang lamig. Hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Bigla na lang akong napaiyak. Kaya naman agad niyang isinara ang maliit niyang pwesto sa palengke at inuwi niya ako sa bahay nila. Habang karga niya ako, mahigpit kong hinahawakan ang laylayan ng damit niya. Hindi ko alam kung sino siya, pero sa murang isip ko noon, pakiramdam ko ligtas ako sa mga bisig niya. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng asawa niyang nagtataka kung sino ang batang kasama niya. Ipinaliwanag niyang nakita lang niya ako sa truck na naghahatid ng mga saging galing probinsya. Pareho sila nag-aalala dahil baka may naghahanap na sa akin. Pagkatapos kong kumain ng mainit na lugaw na inihanda nila, sa kanila ako kinausap ng mahinahon. Tinanong nila kung ano ang pangalan ko, ilang taon na ako at kung nasaan ang mga magulang ko. Tahimik lang akong nakayuko habang nilalaro ang kutsarang hawak ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit ako iniwan. Kaya ang tanging nasabi ko lang, ayaw na po sa akin ni Mama. Napatingin sila sa isa't isa na parang hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Wala na silang ibang naitanong pa. Marahil nakita na nila sa mga mata ko ang sakit na pilit kong inuunawa kahit 6 na taong gulang pa lang ako. Mula noon, hindi na nila ako pinilit magsalita tungkol sa nakaraan. Sa halip, araw-araw nila akong pinakain, binihisan at inalagaan na parang sarili nilang anak. Unti-unti kong nakasanayan ang presensya nila. Tinawag ko silang inay at itay. Hindi dahil gusto kong palitan ang totoong mama ko, kundi dahil sila ang unang taong nagparamdam sa akin kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng tahanang puno ng pagmamahal. Pero kahit gaano ako kasaya sa piling nila, may mga gabing nagigising pa rin akong umiiyak. Nananaginip pa rin akong bumabalik si Mama para sunduin ako. Sa tuwing magigising akong wala siya, doon ko muling mararamdaman na kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan niya sa puso ko, hindi pa rin tumitigil ang isang bahagi ng pagkatao ko na umaasa na balang araw, hahanapin din niya ako. Lumipas ang mga taon, unti-unti ring naghilom ang mga sugat na iniwan ng nakaraan, pero hindi iyon tuluyang nawala. Tuwing may programa sa school at nakikita kong kasama ng mga kaklase ko ang mga nanay nila, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Kahit alam kong walang darating, umaasa pa rin akong baka isang araw, makita ko na lang si Mama na nakangiti at sasabihing uuwi na kami. Pero habang tumatagal, mas lalo kong tinatanggap na baka hindi na mangyari yon. Mas pinili kong ito ng sarili ko sa pag-aaral. Alam kong hindi mayaman sina inay at itay. Madaling araw pa lang, gising na sila para mamili ng paninda sa bagsakan. Pagkatapos, buong maghapon silang nakatayo sa palengke para lang kumita ng sapat na pambili ng pagkain at pambayad ng matrikula ko. Kaya nang medyo lumaki na ako, sinimulan ko na rin silang tulungan. Bago pumasok sa eskwela, nag-aayos muna ako ng mga gulay at prutas sa pwesto namin. Pagkatapos ng klase, dumidiretso naman ako sa palengke para tumulong sa pagtitinda. Hindi ko iyon ikinahihiya. Sa totoo lang, mas ipinagmamalaki ko pa nga iyon dahil alam kong marangal ang bawat pisong kinikita namin. Sabi nga ni itay, walang batang mahirap kung marunong mangarap. Iyon ang naging baon ko araw-araw. Hindi ako nagpabaya sa pag-aaral. Gusto kong masuklian kahit papaano ang kabutihang ipinakita nila sa akin. Lagi akong kabilang sa mga honor student at halos lahat ng scholarship na pwede kong salihan ay sinusubukan ko. Habang lumalaki ako, marami na rin nagtatanong tungkol sa tunay kong pamilya. Kung minsan, gusto kong sabihin ang totoo. Pero sa tuwing alalahanin ko ang gabing isinara ni Mama ang pinto habang naiwan akong umiiyak sa labas, parang bumabalik ang sakit na pilit kong nililimot. Kaya ngumingiti na lang ako at sinasabing sina inay at itay ang pamilya ko.
At totoo naman yun. Hindi nila ako ipinanganak, pero sila ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng salitang tahanan. Gayunpaman, may isang bagay akong hindi kailanman isinuko. Ang paghahanap kay mama. Hindi para isumbat ang lahat ng sakit na dinanas ko. Gusto ko lang siyang makita kahit isang beses. Gusto kong malaman kung buhay pa ba siya, kung kumakain pa ba siya ng maayos, kung may nag-aalaga ba sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat, nanay ko pa rin siya at iyon ang bagay na hindi na bago ng panahon. Habang tumatagal, mas lalo kong pinangarap na makaahon kami sa hirap. Hindi ko kayang makita sina inay at itay na tumatanda habang araw-araw pa rin nagbubuhat ng mabibigat na sako ng gulay at kahon ng prutas. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, ako naman ang bubuhay sa kanila. Nang makatungtong ako ng high school, nagsimula akong sumali sa iba't ibang beauty pageant sa aming lungsod. Hindi dahil pangarap kong maging beauty queen, kundi dahil iyon lang ang alam kong paraan para makadagdag sa gastusin namin. Karamihan sa mga premyo ay pera at scholarship, kaya hindi ko pinalalagpas ang bawat oportunidad. Sa awa ng Diyos, sunod-sunod ang naging panalo ko. Mas lalo akong nakilala, hindi lang sa aming lugar kundi maging sa mga karatig bayan. Dahil doon, may ilang negosyong lumapit sa akin para kunin akong endorser ng mga produkto nila. Maliit lang ang kinikita ko noong una, pero sapat na iyon para mabawasan ang paghihirap ni na inay at itay. Mas lalo akong nagsumikap hanggang sa matapos ko ang kursong Business Administration bilang scholar. Pagkatapos ng kolehiyo, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga opportunity. Nakapag-ipon ako, nakapagpatayo ng sarili kong negosyo at hindi nagtagal, nakapagpagawa rin ako ng malaking bahay para kina inay at itay. Ang unang bilin ko sa kanila, tumigil na sila sa pagtitinda. Sapat na ang lahat ng isinakripisyo nila para sa akin. Panahon na para ako naman ang bumawi. Masaya na sana ang lahat, pero may isang pangarap pa rin ako na gustong matupad. Ang makita si mama. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa edad kong iyon, hindi ko pa rin siya maalis sa isip ko. Maraming beses ko rin sinabi sa sarili kong hindi ko na siya kailangan. Pero sa tuwing mag-isa ako, bumabalik pa rin ang tanong. Nasaan na kaya siya? Buhay pa kaya siya? May kumakalinga pa kaya sa kanya? Isang araw, kailangan kong bumiyahe sa probinsya para sa isang project ng kumpanya. Pagkatapos ng trabaho, hindi ko napigilang balikan ng lugar kung saan ako huling nakasama ni mama. Halos wala na akong makilala. Nagbago na ang mga bahay. May mga bagong establishmento. Pati ang daang nilakaran ko noon, simentado na. Ilang oras akong naglibot. Nagtatanong sa mga matatandang nakatira roon. Umuwi akong mabigat ang loob. Pakiramdam ko, habang tumatagal, lalo namang lumiliit ang pag-asa kong makita pa siyang muli. Hanggang sa nagkaroon ako ng halos 1 linggong project sa probinsya. Pagkatapos ng huling araw ng trabaho, dumiretso pa ako sa dati naming lugar. Tandang-tanda ko pa ang pangalan ng lugar na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero may maliit na bahagi ng puso ko na umaasang baka sa pagkakataong iyon, makita ko na rin si mama. Ilang oras ako nagtanong sa mga kapitbahay na matagal nang nakatira roon. May ilan pang nakakaalala sa batang minsang pinalayas sa kanilang lugar. Pero pagdating sa kinaroroonan ng mama ko, pare-pareho lang ang sagot nila. Matagal na raw itong umalis. Wala nang nakakaalam kung saan siya napunta. Habang tumatagal ay lalo siyang lumalayo sa akin. Pagdating ko sa Maynila, sinalubong ako ni inay ng mahigpit na yakap. Napansin niyang matamlay ako. Pero hindi na siya nagtanong. Kilala niya ako. Alam niyang sa tuwing umuwi ako galing sa probinsya, iisa lang ang dahilan ng lungkot ko. Kinabukasan, habang nagkakape kami sa sala, napansin ko may nakapaskil na papel sa gate namin. Wanted stay-in helper. Matagal na kasing gustong kumuha ni inay ng makakasama sa bahay. Ilang beses ko na rin siyang pinagsabihan na huwag nang maglaba at maglinis ng buong bahay dahil tumatanda na sila ni itay. Bandang tanghali, may tumunog na doorbell. Akala ko noon sa office room kaya si inay ang lumabas para kausapin ng aplikante. Narinig ko pa ang boses niyang magiliw na pinapapasok ang babae sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, umakyat si inay sa kwarto ko. May nag-a-apply na helper. Mukhang mabait naman,
pero gusto kong ikaw pa rin na magdesisyon. Sige po, Inay. Mamaya ko kakausapin. Bumaba ako makalipas ang ilang minuto. Pagdating ko sa sala, nakatalikod ang babae. Payat siya. Kupas ang suot niyang damit. Halatang matagal nang hindi nakakain ng maayos. Nang marinig niyang papalapit na ako, dahan-dahan siyang humarap. At sa isang iglap, parang tumigil ang mundo ko. Hindi man niya ako agad nakilala, pero nakilala ko siya dahil sa malaking peklat sa mukha niya. Kahit pumuti na ang ilang hibla ng buhok niya, kahit halos hindi na siya kamukha ng babaeng naaalala ko, hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang mama ko. Ang babaeng iniwan ako ang 20 taon na ang nakalipas. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko marinig ang sinasabi ni Inay. Isa lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Mama. Pero hindi ko iyon sinabi. Hindi ko pinahalata. Pinilit kong lunokin ang lahat ng emosyon ko at ngumiti na parang ngayon ko lang siya nakita. Mabigat ang dibdib ko habang nakatingin ako sa kanya. Ang babaeng halos buong buhay kong hinanap, ngayon ay nasa harapan ko na. Pero hindi siya dumating para yakapin ako. Hindi siya dumating para humingi ng tawad. Dumating siya dahil naghahanap siya ng trabaho. Tahimik lang siyang nakayuko habang hinihintay ang magiging desisyon ko. Halatang kinakabahan siya. Kita sa mga mukha niya ang pagod. Parang ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos. Hindi ko alam kung ano na ang pinagdadaanan niya sa loob ng 20 taon. Pero isang tingin pa lang, alam kong hindi naging magaan ang buhay niya. Pinilit kong maging kalmado. Inisa-isa ko ang mga papeles na dala niya kahit hindi ko naman talaga binabasa ang mga yon. Gusto ko lang magkaroon ng dahilan para hindi siya titigan. Dahil sa bawat segundo na nakikita ko ang mukha niya, bumabalik sa isip ko yung mga panahong itinakwil niya ako. Pero hindi ko na siya pinahirapan pa. Sinabi kong pwede na siyang magsimula kinabukasan. Halos hindi siya makapaniwala. Ilang beses siyang yumuko bilang pasasalamat. Hindi niya alam na ang taong pinasasalamatan niya ay ang anak na minsan niyang iniwan. Noong gabing yon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung sasabihin ko na ba agad ang totoo. Pero sa huli, nagdesisyon akong wag muna. Gusto ko munang makita kung sino ba talaga ang babaeng nang iwan sa akin noon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Bago pa bumangon sina Inay at Itay, naglinis na siya. Nakapagluto na rin siya ng almusal at natapos na ang pagdidilig sa mga halaman. Hindi siya reklamador, hindi rin siya palakwento. Kapag may iniuutos si Inay, isang tango lang ang isinasagot niya bago agad kumilos. Madalas ko siyang lihim na pinagmamasdan mula sa office room. May mga pagkakataong nahuhuli kong napapatigil siya sa pagtatrabaho habang nakatingin sa picture frame naming pamilya, picture naming tatlo ni Inay at Itay. Matagal siya nakatitig doon bago bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Minsan pa nga, nahuli ko siya nakatitig sa akin habang nagbabasa ako ng dokumento. Nang mapansin niyang napatingin ako sa kanya, agad siyang nag-iwas ng tingin at nagkunwaring naglilinis ng mesa. Hindi ko alam kung nakikilala na ba niya ako o baka nagkataon lang. One time hindi na ako nakatiis. Tinanong ko siya kung may pamilya ba siya, kung may anak ba siya. Ang sagot niya, wala na raw siyang pamilya at mag-isa na sa buhay. Pero may anak daw siya noon. Nagbunga raw yung pagsasamantala sa kanya nung dati niyang amo sa ibang bansa. Tapos tinanong ko siya kung nasaan na yung bata at bakit hindi niya kasama. Ang sagot niya, pinalayas raw niya pero hindi na niya makita. So hinanap pala niya ako. Noong gabi raw na iyon, nag-away sila ng live-in partner niya. Nakonsensya siya kaya hinanap niya yung anak niya kung saan-saan. Wala raw siyang ibang hiling sa Panginoon kundi ang makita niya ito muli. Para akong nabunutan ng tinik sa narinig ko. Parang lahat ng sakit biglang nawala. Humagulgol ako habang mahigit ko siyang niyayakap. Mama, ako ito. Ako po yung anak ninyo. Hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang mukha ko. Pero sa huli, naniwala rin siya sa lukso ng dugo. Kaya raw pala magaan ang loob niya sa akin. Panay ang hingin niya ng tawad sa akin sa mga panahong hindi niya ako ipinaglaban. Sa mga pagkakataon na nasayang na hindi niya ako naalagaan. Pero lahat yun burado na sa puso ko noong nalaman kong sinubukan niya akong hanapin.